We're good. Blessing na. To God. Magandang gabi po sa lahat. Pangalan po ng Religious Christian Fellowship Malolo, ang pinakapit po namin ang pakikiramay sa pamilya ni Lola Atang. Nandito po kami upang magramay at upang bahagi po kami ang pag-asa sa kabila ng kalungkutan na alam namin na dinaranas ng mga naiwan ng Lola Atang. Tayo po muna yung mga natin. Panginoon, nandito po ang puso ng bawat sala, especially po ng pamilya ni Lola Atang, Panginoon. Kabigatan ang kalooban ng Panginoon. Pag-alis, Panginoon. Ngunit batid namin, Panginoon, ang iyong biyaya ay wagas, Panginoon. Itong pagpapala, Panginoon, ay aabot sa kanyang mga anak na nangangalit sa kanyang Panginoon. Kaya tinataas po namin, Panginoon, ang kanyang mga naiwan, kanyang pamilya, Panginoon, kayo po ang magbigay ng kaaliwan sa kabila ng kalungkutan ng kanilang dinaranas, Panginoon, na bigyan po sila ng kaaliwan at katiyakan sa kanilang mga puso na ang pinuntahan ni Lola Atang ay kapayapaan na kapiling mo, Panginoon. Kaya po, Panginoon, ang gabi nito ay tinataas namin sa iyo ang isang pagpupuri at pagpapasalamat sa kabila ng mga kalungkutan, Panginoon, ay nandiyan ka, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo ang pagbabahagi ng mga iyong salita sa kabila ng kalungkutan ito ay alam namin bubuksan mo ang aming mga puso kung sa gayon ang kaaliwan ng iyong salita ay pumasok sa aming mga puso. Hindi po, pinupuli ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi naman. Okay. And, ang sabi po ng isang Bible character po, sabi, the Lord gives, the Lord takes away, blessed be the name of the Lord. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang kumuha, purihin ang pangalan ng Panginoon. Pwede po ba natin gawin yan ngayong gabi? Yes. Maging sa paglisan nga po ng Lola Atang ay maaari po tayong magpuri sa Panginoon. Iniimbitahan ko po ang lahat na tumayo at aawit po tayo ng dalawang awit po ng papuri. At nawa po, ngayong gabi ay maging sa gitna po ng ating ay diyak mo ang nalalaman ang lahat ng aming ginagawa sa iyo ay hindi lingid ang lahat kong lihim mo Yahweh ay tiyak mo ang nababalik
Kantahin po natin na ang Diyos natin ay tapat at sapat at maging sa oras po ng kalungkutan, meron pong kaaliwan na ibinibigay po ang Panginoon. Ay nagligtas sa iyo ay tapat at sapat sa bawat pangangailangan mo. Panginoon, salamat po sa pagtitipong ito. Kayo po ang aming maitaas, ang inyo pong pangalan, ang aming pong sambitin sa tuwina. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na pong makaupo ang lahat. Maraming salamat. Muli po, kami ay nakikiramay sa mga mahal sa buhay na nag-aatang. Noong linggo po ay nakabisita na po kami. Nandito po si, nakita na yan ang aming Edgar. Okay. And we would like to tell you that we have a God of comfort. Ang sabi po ng ikalawang Korinto, ang Diyos po natin ay Diyos ng kaaliwan. At sa panahon pong ito ay nais po tayong aluin ng Panginoon mula po sa kanyang salita. No? Napaka-ikli lamang po ng buhay. No? Ang lola po ay ilang taon po? 79. 79. No? Pero alam niyo po, ang buhay, ayon po sa isang kaibigan ay napaka-ikli lang. Kung titingnan niyo po yung mga lapida, anong year po na pinanganak ang lola? 1935, no? Ngayon ay 2014. Yun po ang buhay niya. Gaano kahaba? Yung gitling sa gitna. Lahat po tayo, gano'n lang. Kahit na pinanganak ka 1800s pa, at ngayon ka namatay, ang buhay mo, ganun lang kaikli. At ngayon po may mensahe ang Panginoon ang sabi nga po ng isang pastor, pag isinasarado daw po ng Diyos ang mata ng isang pumanaw, binubuksan niya naman ang mata ng mga nabubuhay. At yan po ang nais natin gawin ngayong gabi. Ano po ang nais ipahatid sa atin ng Diyos sa pagpanaw po ng lola? At maging sa ganitong panahon po, maaari po natin purihin ang Panginoon. Meron pong isang tao, Matthew chapter 19 po ito, no, sa Mateo, kabanatang 19, talatang 16. Ang sabi po, "Behold, a man came to him, saying, Teacher, what good deed must I do to have eternal life?" So tonight, we will not talk about death. No? Alam ko po na pinag-usapan niyo na po yan sa mga nakaraang gabi. But this evening, we would like to talk about life. And specifically, eternal life. Kasi kung alam niyo po yung, kung kayo po ay familiar sa mga verses sa Bible, meron pong isang verse sa Bible na very popular, John 3:16. Alam niyo po yun? Ang sabi, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have eternal life, everlasting life." Yun po yung ating pag-aaralan. Despite the death of Lola and one of our dearest loved one po, ano po yung life na inihahatid po ng Panginoon? Now, over 50 times in the Bible, binanggit po yung eternal life. So kung kayo po ay nagmamahal sa salita ng Diyos, ay lagi niyo pong makikita ang talatang o ang mga salitang buhay na walang hanggan. At mahalaga po, ito po ang mensahe na nais ipahatid ng Diyos sa ating lahat. Ano ba ang buhay na walang hanggan? Na maganda po nung ito pong taong ito ay lumapit sa Panginoong Jesus at nagtatanong siya, paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kung sino po siya ay nakamamangha. Unang-una po, siya ay isang napaka-relihiyosong tao. And dito po sa Malolos, and napakaraming, bago lang po kami, 1 taon pa lang po kami dito sa Bulacan. Galing po kaming bundok, no? Dinala kami ng Panginoon sa bukid. No?
napakaraming bisita. At napapansin po namin na ang mga Malolenyo or ang mga Bulakenyo ay relihiyoso. And this man was a religious man. He was devoted in his religion. Hindi lang siya relihiyoso, he was also rich. He was young, he was prominent, no? Sikat siya, he was influential, kilala siya. He was respected by many, he was a moral man. Pero bakit siya lumapit sa Panginoon at ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, paano ako magkakaroon ng buhay na sinasabi mo? Eh, bakit po ganon? Itong taong ito, ang ganda na ng buhay niya dito sa lupa. Pagdating sa relihiyon, ay nandun siya. Nandun siya sa itaas, ano? Hindi po siya yung sa mga, minsan lang ako nag-church, o minsan hindi na ako nakakapagsimba. Ano lang, Pasko lang at pagkabuhay, di ba? Pero siya ay siya ay tao ng simbahan, taong simbahan, mayaman, bata, maraming kakilala, influential, at sa tingin niya sa sarili niya ay mabait, no? Iginagalang. Pero bakit ang isang taong lahat na siguro ng nais natin nasa kanya, lumapit pa sa ating Panginoon upang itanong, Panginoon Jesus, so sabi niya, Guro, paano ba ako magkakaroon ng buhay na siyang tinuturo mo at siyang sinasabi mo? Alam niyo po kung bakit, mga kaibigan? Ang sabi po ni Isias, Isaiah, Anong sinimula ito? Bad news. The bad news, mainit pa rin. The good news, hindi ko matandaan. Kasama sa bad news, magandang mensahe na ibigay ng Panginoon kay Pastor. Hindi ko matandaan ang pangalan mo. Ano pa? Marlon. Marlon. How could I forget that? Marlon. Sunday. Pero hindi ko makalimutan, si Brother Tommy Manggagawa, pinayo niya sa akin yung air condition natin, hindi mag-work. Kasi parang tambutso na kung nasa gilid yung exhaust, may nakita na ba kayo air condition na nasa loob lahat? Kaya kailangan yung exhaust. Sa Tommy, pwede.
before your throne. Mga kababaihan lang po. Lord of mercy. Lord of mercy, you have heard my cry. Through the storm, you make my song in the night. In the shelter of your wings, hear my heart's reply. Sing, what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Lord of sovereign peace from heaven, let any comfort those who suffer with the comfort you have given, and have I tell your great love for as long as I live. Sing, what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Faithful God. Faithful God. You are Ako po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, puli po pinupuli ka namin sa gabi na ito. Panginoon, hindi po namin alam kung bakit ang bawat isa ay nandito. Pero Panginoon, alam po meron kang purpose. Panginoon, nilibilo mo ito sa bawat isa, Panginoon. At tunay, Panginoon, maramdaman namin, makita namin, Panginoon, ang iyong katapatan. Panginoon, salamat po muli sa bagay na ito na ginawa mo sa buhay namin. At tunay, Panginoon, ikaw magbigay ng kapulihan sa buhay namin. Pinupuli ko po namin, binabalik namin sa iyo ang pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Okay. Amen. Magandang gabi po sa mga Lagyan mo yan, Beta, para matimplahan. Ayun. Oh. Bumain mo, be. Ginaboy, akala na boy. Tan bilang katulus. Ilan yung driver ninyo? Damay-damay po. Baldi? Sus, nakabidyoin. Oo. Oh, sige, ya, Bira. Ira. Bili kanina na. Ira. Ano ba na
Tapos, be, yung juice na yung pala, ibigay mo dun, no? Sa pitchin na yan. Samba! Wala naman pala eh. Polo. Video kasi yun, nayari ka, nabidyohan ka. Nagbibidyo, hindi pa yung Lulululu. Naku, nakikita ka ni Joaquin. Nangyari. Sarado ka. doon na sa loob. Wala naman eh. Peke lang yun. Record nga, yan o. Hindi ka paano marunong tumigil mo nga. Sige na, kumain ka. Wala lang sa akin. Hingin na. Hingin na. Sayang nga, wala yung dalawa. Hingin ang photo si tita. Ito. Ayos lang. Na, videohin kita. Yan ba asawa mo? Marami niya nakikita, hindi makakain. Yan ba asawa mo? Parang nakakita ko ni Sir Juanito. Eh, asa ka rin yung natin. Ang takaw. Ala. Aray ko. Takaw mo. Roxanne, tawag si Roxanne. Video yan, yung picture. Lolo ko kayo, pwede yung Buti sa bakal. Yeah. It's good. Bibida. Huwag mo na nga akong kunan. Sakit ang ito. Na, huwag na. Ngiti-ngiti ka sa akin eh. Mukha mo nakita rito. Hindi
Yan, okay. Kumain na sila. Kaya ako yung sinabi ng itong ang dato para Paano to yung ilalapit? Yung pag ilalapit yung video. Ha? Ano na palapit? Ito. Ay, ito yung yan. Sinanahan mo yung mukha. Yung mukha. Paalam ako yun. Videoin ko siya. May wala na? Tapos na? Hindi, meron pa 4 minutes. Kuya. Thank you, ate. Thank you. Ate, salamat po. Salamat po. Oops, sorry. Marami ka na-record ano. Hihingi ako ng Kaya nga ba inaalala ko kakarasan ko, temporalan lang, kaya inalo ko. Alam ko lalong lalamig pagka tinakbang ko. Kaya yung naranasan ko sa kwan. Yeah, din. Hindi, parang lang matutuwa. Baka makalimutan ko, hindi natin makuha. Kaya ngayon, gumagana pa rin, pero parang tambos mo. Hindi kasi meron yan, pagkaraw din ako. Papasok sa kapalabas, kaya hindi nag-rotate. Yeah. Kaya pala, tinong mga Kaya nga nagtago ako, tinawag ka kagilti. Hindi, kasi ayokong kuhan eh. Kasi ayokong makalimutan eh. Kaya nga, pangalan ng pastor, hindi ko nakalimutan. Kaya kuhan eh. Tinawag niya ako. Hindi niya. Eh, yung si Tommy, sinabi na. Sabi, hindi na kasi pag ano eh. Hindi problema tayo sa economy. Hindi kaya. Hindi lalo ito kanya nangyari.
Pan lang, pan. Pan lang yung gumagana. Pero kaya naman. Kaya naman. Palagay niyo makakaya. Gagawin natin ang tama. Okay, guys, dito sa baba na naman. Bukas naman. Bukas naman ililipat. Kaya naman. Kahit ka na. Dito ka naman. Dito ka ng baboy. Dito ka ng baboy. Okay lang. Huwag dito ka kinalo ka. Pangalan nung... Ay, pag-tigat. Salvi. Salvi. Ako ba sila? Yeah, that's brother. Kaya nga invite ko si Leticia. Kasi si Aling Greg. Greg lang hindi na ayaw niya ng Gregorio. Ito ka tao ko. Nagtagpo sa akin yun dyan, Gregorio. Ano ang picture? Maganda ang picture ng pera kang ngiti. Ano po? Pero baka. Pakisulat dito. Ayan, ate! Pintuan! Rodora! Video yan. Ay, i-post tayo. Video pala. I-post pa kayo ba? Kuya RJ! Tapos, 0 minutes. Look at the clock. Hindi tayo mag-start dito kung hindi ko kayo Sige na yun. Ayaw doon ka sa mga eh. sabi pa doon sa akin. Kasi isasarado yung pinto. Isasarado para hindi mo kasi ito. Sa pagkakataon na ito na ating pong bigyan ng parangal ang ina, okay? For this is the last night ng ina, okay? Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo at maging sa pakikiramay at hindi lang po, suporta ng panalangin. Kami po naniniwala na sa panahon na ito, marami po nananalangin, okay? Sa ina at maging sa pamilya po, na patuloy na lang ang biyaya ng Panginoon na ang Diyos ay manaliwan na po sa pamilya at maging sa naiwan ng ina. Pero itong gabi ito, no, muli tayo nagpapasalamat sa Panginoon at binigyan tayo ng ganitong pagkakataon para again, i-consume itong oras na ito. Our gracious, loving Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat for this evening na ikaw po ang siyang Diyos na nag-gather sa amin ngayon. Sa buong pamilya po ng Alboran at Marinho at maging sa extended family, Panginoon, na nandito, kamag-anakan, nakikiramay, nagbibigay ng kanilang suporta, nananalangin po, Panginoon, o Diyos, sa oras na ito, na kung saan ang biyaya mo ay manaliwa at ang presensya mo ang siyang aming makita sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat po sa gabing ito na aming bigyan ng parangal ang ina sa huling gabi na ito. At bukas nga po ay aming ilalagak ang kanyang labi at maging ang gabing ito, Panginoon, ay hindi lang po maparangalan ng ina. And also we want to glorify you, dear Father, sa aming kalagitnaan. So amin na lang tinatagubilin, pinagkakatiwala po ang oras na ito at ikaw po ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Dalangin ko po na
na sandaling libangin mo kami, bigyan mo kami ng kaaliwan, at bigyan mo po, Panginoon, ng kasiyahan ng bawat isa. At sandaling tanggalin muna ang kalungkutan dahil alam namin po na ito ay lilipas din at pagsubok lang po ito na kung saan dinaranasan namin, Panginoon. Kaya po, sa gabing ito, amin na lang muli po itagubilin sa iyo ang lahat ng aming gagawin, ang aming pag-aawitan, ang mga papuri, pasasalamat sa Ina, ay dalangin namin po na ikaw ang Diyos na maluwalhati namin at patuloy na lang po, O Diyos, ang pagsama mo sa amin at ang pagpapala po sa gabing ito. So iyo po tanggapin ang pasasalamat at papuri sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ang aming panalangin. Amen. Nais ko pong basahin sa inyo a portion of Scripture, okay? Excuse me. Ito po yung matatagpuan sa Book of John. John chapter 14 verses 1 through 6. Nais ko pong basahin sa inyo sa wikang English. Paumanhin po, wala po akong wikang Tagalog. Okay? Sabi po rito, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, and that where I am, there you may be also. And verse 4, and where I go, you know, and the way you know. But Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way? And Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no man comes to the Father except through me. Nawa po ang pagpapala ng salita ng Panginoon sa gabing ito, sa kanyang pangako, na kung saan siya po ang daan, siya ang buhay, at siya ang katotohanan. At maging gabing ito, no, tayo po naniniwala ang Ina, because of the testimony ng kanyang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus as Lord and Savior, and even na bautismohan po ang Ina sa tubig sa pamamagitan ng immersion, tayo po naniniwala na ang ating Ina ay nandoon sa langit at kapiling ang ating naglikha o ang kanyang creator. Muli po, no, sa gabing ito, tayo mag-aawitan at bibigyan natin ng parangal ang Panginoon sa gabing ito. Okay. Hinihiling ko po siguro na kung sino yung nakakaalam itong Mansion Over the Hilltop. Wala yung title, ano? Mansion Over the Hilltop. But anyway, ang sabi ni Jesus dito, no, let not your heart be troubled. Ibig sabihin, huwag po tayo magulumihanan, no? You believe in God, believe in also in me, no? In my Father's house, there are many mansions. Did you know that? Napakarami pong mansyon. Okay, nandoon sa kalangit-langitan. I don't know, no? Somehow, tayo po ay makarating dito at makita natin yung kanya-kanyang mansyon natin, by faith. By faith alone, no? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay, awitin po natin ang kantang ito, okay? I'm satisfied with, wala tayong backup, no? But anyway, kantayin natin ito ng a cappella. Okay? Sing it. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and little gold. But in that city where the ransom will shine, I want the gold one, that silver land. I got a mansion just over the hilltop in that bright land there, but walk the streets that are pure as gold. Too often tempted, tormented and tested, and like a prophet, my pillow was stone. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I got that
hilltop, in that bright land where we'll never grow old, and someday yonder we'll never more wander, but walk the streets as our pure as gold. That's don't think me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged. I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of the city. I want a mansion, a heart and a crown. I got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old, and someday yonder we'll never more wander, but walk the streets as our purest gold. Glory to God, no? Sa lahat ng mga awitin na ito, no? This is a song of inspiration, a song of speaks of heaven, okay? Yan po ang mga awitin niya na makalangit, okay? Salamat po at naawit natin yan in behalf of our Ina, okay? Another song, okay? Ito po ang title. How He gave His life on Calvary to save the wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved the earth, I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Second, ako po, sabi niya ay parang nakakaantok yung mga kanta niyo, matulog na lang kaya ako. Sabi ni Ato, natulog. Kanino ba ako yan? Palagay ko ako ng copy din yan. Ako na sa tuhod ng copy din yan. Oo, tama pa dito. Ako po. Anyway, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon muli, no? Andrito ang mga kamag-anakan ng Ina. And that, kumbaga, itong gating ito, no? Hindi matatapos ito kung hindi natin paparangalan ang Ina. Okay. This is the last night ng Ina. Again, okay? Let me remind you. Baka mga hindi nyo alam na ito yung last night ng Ina. Okay. Joke lang po. Okay. Okay. And tomorrow afternoon, right? No? Tomorrow afternoon, we're going to bury Ina. Okay? At 2 o'clock, aalis tayo rito. Pero we're going to have another program, short program lang po. Okay, bukas. Ang last program natin kay Ina at 1 o'clock. Okay. Again, bukas po ay ayun na yung huling, kumbaga, araw, oras na minuto na kasama natin ang body ni Ina. Okay. This is the time na siguro natatawagin ko ang isa sa parte ng pamilya, okay? Na pwede magpatotoo sa lahat ng ginawa ni Ina, okay? Sa buhay niya. Ako po naniniwala, okay, na ang Ina, muli, no? Again, when was that? Okay? Is that Wednesday night? Wednesday night, nung ako po nag-speak dito, no? And I told everyone that this is the time now na kung saan pararangalan natin ang Ina. Pero hindi natin siya pararangalan na kung saan ganun lang. Ano po? Ito po ina-express natin, okay? At sinasabi natin sa madaming tao kung gaano naging mabuti ang Ina. Okay? Sa buhay natin o sa buhay ninyo, and I do believe, opo, ako naniniwala, with all of my heart, na ang Ina ay may ginawang mabuting bagay sa inyo. Tama po ba? Oo, kasi kung wala kayo lahat dito, hindi kayo makikiramay dito at kataasaran yung Ina. But anyway, no po, hindi ganon, no? Ako naniniwala, nandito kayo para magbigay pugay. Okay?
sa aming ina, although sabi ko nga po, hindi siya yung aking biological mother, pero siya po ang nagpalaki sa akin, siya ang nagdamit sa akin, siya nagpaligo, nagpakain, everything ginawa niya. Oo, para mabuhay lang po ako. At ngayon po ako ay nagpapasalamat sa Panginoon, no? At ako ang ginagamit niya para maglingkod, okay, sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagpapastor po. Ako po ay, kung hindi niyo po ako kilala, ako po ang bunso, okay? Siguro unahin ko na muna, introduce yung sarili ko. Ako po ang bunso, okay, sa unang asawa po ng tatay ko, okay? Actually, sa Marinyo po, sa Marinyo side. Ako po yung ito kami lahat, at ako yung pinakabunso. At ang sumunod dito ay si Noela, okay? So, muli po, dumating yan sa akin sa bahay namin at nakilala kong ina. I was only 6 years old or 7 years old. And that, napakaraming ginawa, na kung saan ay na-experience ko ang pagmamahal, na-experience ko ang pag-aalaga ng ina, na-experience ko kung saan, ang pagtsatsaga. At binuwis niya ang kanyang oras, ang kanyang pawis, para ako ay kung saan ay lumaki. And now, I praise and thank God. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon after many years, at ako po ay 51 years old na. Ako ay ginagamit ngayon para magpastor sa Antipolo City. So ngayon po, ako ay nagpapastor, and kasama ko po dito ang aking pamilya. Ito po ang aking may bahay, please, stand po. Baka hindi ko recognize. At ang aking mga anak po, 4 yung aking anak na yan, 3 babae lang dito, at meron pang isa na nasa labas. Okay. So yun po ang aking taus-pusang pasasalamat na lang sa ina. And that gamitin natin ang oras na ito. Okay, to give thanks and to honor ina sa ating kalagitnaan. Anyone? Siguro tatawag na lang ako para marami po ang nanggaling pa sa Amerika. Siyam po sila na dumating dito. Sayang naman, di ba? Kung hindi gagamitin ang oras na ito para magpasalamat sa ina. Okay? This is the last moment now. To say and express your thanksgiving, your appreciation, your gratitude to ina. Di ba? Or, lola. Ganon. Okay. Sige na. Who will go first? Lynn or Marie? Lynn muna na. Okay. Si Lynn po ay asawa ito ni Noel. Okay? At ang kanilang anak ay si Megan. Right there. Okay. Bear with me. Ina's been a part of my life for the last 22 years. She was an admirable woman. She worked hard. She sacrificed working 2 jobs to support her family, to bring them back to America, to give them a chance and a good opportunity. Ina was not a materialistic woman. Money was not important to her. Materials were never important to her. She felt rich because she was devoted to her family and she was surrounded by her family. Ina was admired in many ways. She was always beautiful makeup, beautiful clothing. She had beautiful jewelry. Ina was admired in many ways. And there's a few things that I'll always admire Ina for. One thing, she always had a bag with her pocketbook. Everybody will remember Ina for her pocketbook. And everywhere we went, we always had to bring her paginaw. Where's my paginaw, Nick? So we had her paginaw, and Ina loved, the one thing she loved to do was daldal. That was her favorite thing to do. So Ina, maraming salamat sa'yo. Yes. Mahal kita, Ina. Okay. Okay. We'll go next. Later on, you will render a special song for Ina. Right? Okay, Marie. Si Marie. Yeah. Hindi ko na kailangan introduce niyo si Marie. Alright. Okay. We understand that. Hindi natin, medyo mabigat talaga mabigat ang damdamin kasi matagal niyang nakasama ang ina. At nauupo
Oh, countless po no, hindi mabilang ang tulong na binigay at pinagkaloob at ginawa ng ina para sa kanyang buhay. Okay? Sino pa po? Okay, siguro. We'll hear Nana Rosie. Okay? Nana Rosie? Oh. Si Marilyn pa. Absent. Ako lang, emergency backup. Marilyn can replace. Pamilya daw. Yeah. Meron siya nagkakababang sakit. Walang inintindi sina kung paano kami aasenso. Binuhos niya ang kanyang buhay. Hindi lang kami ang kanyang inaalagaan, nariyan ang pamilya, Almario, at kung sino-sino pa. Nariyan si Perla na pinuntahan si Capelle, ang kanyang nanay. Nakikita ko nagkaroon ng... Bata pa ako, meron akong nasa sense na hindi pangyayari, kaya nag-go dito. Sa ina ni Perla, nag-stay sina at ang very close sila. Hanggang sa lumaki na kami at hindi ko alam, sa awa ng Diyos, nakapag US Navy ko. Nang unang uwi ko, galing sa Amerika, pagbagsak ng Clark Air Base, ang una kong gusto magkaroon kami, television. For some of you, a television is nothing now. Pero on my time, matanda na ako, pati nabuo, ang television malaking bagay. Ngayon, meron tayong plasma, meron tayong LCD, kung ano-ano. Sabi na, ano ang gusto mo na? Meron akong pera dito, bumili ka agad kayo ng TV. Isa kayo bibili. Pupunta ako sa Clark, bibili ako sa black market. Sabi niya, ako bahala, maghintay lang kayo. Dumating sina, excited kami, buong pamilya kami. Dami namin dito, doon pa sa lumang bahay. Pagdating nila, dala TV, yung gagano lang kalaki. Nanonood kami ng basketball, sabi mo, asan ang bola? Asan ang bola? Hindi lang yun. 110, wala, 220. Ang transformer, malaki pa. Ang buzzer, wala na kaming marinig. Ganyan ang buhay nina. Nagagawa ng paraan lahat. Sa inyo na narito, alam niyo yung style nina. She makes things happen. She makes things happen. One time, nung fast forward, dumating na siya sa Amerika, nakita niya yung Statue of Liberty sa Amerika, sa New York. Sabi niya, anak, pwede na akong mamatay. Ay, hindi pa ako darating ko yung mga kapatid. Kaya magmula noon, pinipitisyon yung mga kapatid ko, dumadating isa-isa. Pero kaya lang, nagsawa na ako sa Statue of Liberty, dinadrop ko na nandun sila sa pier, bahala na sila doon. Para sa luneta, sawa na ako noon eh. Yun ang ginawa niya ng sakripisyo, ng pangalawang sakripisyo. Nagsakripisyo siya para dumating kami. Dumating sila. Ang pagkakaiba lang namin, nakapunta ako ng Amerika, walang passport, walang plane ticket, libre. Gracia ng Panginoon. Magbibigay ng mensahe si Pastor, na ganyan din ang pagpunta sa heaven. It is free. It is by the grace of God. Yung mansion na kinanta natin kanina, libre yun. Hindi kailangan magbayad ng pera. Hindi kailangan ng Panginoon ang pera nyo o shop mismo. At kami dumating sa isang lugar sa Groton, Connecticut, pagitan 2 oras papunta ng Boston, 2 oras papunta ng New York City. At that time, ako ang kuwan. Ako lang nakapag-drive doon. Bumili ako ng van. Sama-sama kami, buong pamilya, dinag-drive ko. Minsan papunta ng New York, kung ano-anong yung nakikita namin lugar. Hindi ko malaman, isa sa mga kapatid sabi, saan tayo punta sa New York? Bakit Providence ito nakikita ko? Bakit ako? Yung parang hindi kami papunta ng New York. Papunta kami ng Norte. Ganyan din ang pagpunta sa Panginoon. Nasa religion, hindi yun papunta sa Panginoon. Alam ba nyo yung sinasabing mansion sa kabinasa ni Pastor Rene na babalik siya. I'll prepare a place for you, shall be prepared. Walang pinakamaganda na maging
naisip ko noon, nung nagdadrive ako, walang pinamaganda na magdala sa New York kung hindi mismo yung taga New York. Walang hindi pinakamaganda na makapunta sa langit kung hindi yung nangako sa'yo na babalik siya na other than Jesus Christ. Ganyan ang nangyari sa buhay namin. And then one time, inibita ko sina sa church. At this time, naka-station na ako sa Norfolk, Virginia. By the grace of God, pero ang talagang hangam sa Panginoon, yung mercy niya. Yung grace niya, kasi yung grace, you have it all. Pero kung binigyan lang tayo ng 5 minutes to make our decision, patay na tayo lahat kagad. Nasa infierno tayo. Hangam ako sa Panginoon na narinig ko ang tinatawag na gospel at the age of 19 years old sa aking kapatid na si Jim. Tinawanan ko siya. Alam niyo, sabi ko sa kanya, hindi ko papalitan ng aking religion. I have the best religion. Pagdating sa Norfolk, at the age of 39, matanda na ako. Stay mo nitan. Doon ako tumanggap na si Jesus Christ as my personal Savior. Hindi by religion. Don't worry. You can have all of this thing. Ang Panginoon ang gigising sa inyo. Siya ang magbibigay ng ultimatum. Siya ang bahala. Hindi ang tao. Ang tao, mouthpiece lang kami. Parang ang mga kartero na pag dumadating ang sulat din na tuwan-tuwa ako nung ako nasa Navy. Wala pang email noon. Hindi mahalaga yung dala ng kartero, yung sa postal clerk sa Navy. Ang mahalaga yung mensahe sa inyo din ng Biblia. So, make a long story short, one time, busy ako. I was a deacon there for about 10 years. So, one time, nagkaroon kami ng kausap niya yung pastor doon. Nagulat ako, magpapabaptize siya. Hindi sprinkling, hindi yung ginagawa. Alam naman niyo sina, makulit argumentative Bakit doon sa Bible, sa river, sa Jordan, binaptize si Jesus Christ? Gusto ko sa river din. Kaya napilitan kami magkaroon ng camping, Diasporina, na i-baptize doon sa isang buwan. Doon siya nagpabaptize. Ngayon meron siya nalalaman, meron siyang alam kung ano pamamalakad ng Panginoon sa kanyang salita. Narito kami ngayon, bigyan ng honor si Ina, at pangalawa, ay magkita-kita ulit tayo. Pero higit sa lahat, ma-share at makapagtanim ng buto o seeds na kagaya ng nangyari sa akin. Meron na tinatawag na tribulation sa Bible. Kung dumating ang Panginoon, I will come again. Siya nagsabi nyo, kababasa na. Kung dumating ang Panginoon, din nasa tribulation na to. Merciful. Yan na lang pinanghawakan ko sa inyo. Every day, I pray for all of you. Again, pag-pray ko sa aking mga kapatid. Every day. Praying without ceasing. Sa salvation nyo. Ngayon, natutuwa ako. In a way, nalulungkot ako. Alam ko, hindi ko na ulit makikita si Ina dito. Pero may kumpiyansa ako, magkikita din kami. So, sana ganun din. Sana hindi kayo papunta ng Boston. Sana papunta kayo ng New York. In a way, for the lack of better term or illustration. Baka mamaya, nagtatanim kami ng seed of doubt na kagaya ng ginagawa ni Kristo. As a matter of fact, si Yesu Cristo, every time sa Biblia, hindi ini-imply yung salvation maski sa Samaritan woman. Sinabi lang ni Jesus that here is the Savior of the world. Pero hindi sinabi na save kasi ang Bible, itong libro na to, ang personal letter ng Panginoon sa atin. Alam ko, it's very confusing. Kasi maraming tao ang bumabasa ng sulat ng Panginoon, hindi para sa kanila sulat. Kailangan maging isang word na naabis na maging born again ka o born from above sa original language para maintindihan mo ito. Kung natural man ka, sorry ka na lang. Pero ang Panginoon, hindi siya titigil hanggang hindi mo nalalaman. Walang tao magkakaroon ng complaint kung pupunta sila sa hell.
Pero one day, kagaya sa book of Genesis chapter 6, sinabi ng Panginoon, I cannot strive, I'm paraphrasing here, I cannot strive for men all the time. Maraming salamat ngayong gabi at I still asking for your undivided attention. Sorry, nung nagbigay ng gift ang Panginoon sa pagkanta, mahilig ang kumanta, nakatulog ako. Ang mga nasa front house, sila Lynn, siya, saka yung asawa ko. Maraming salamat to. Okay. Siguro ay umawit muna kami bago tayo makarinig ng ilang eulogy or ilang testimonies pa, okay, of how okay, it's been good to all of us. Ganitong klaseng panahon, this time of season, or this time of moment of time, I mean, ang Panginoon lang po ang siyang makita natin sa buhay natin. The Bible says that seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Saliksikin po natin ng Diyos sa buhay natin, especially this moment of time, at nawa po maging pagpapala sa inyo ang awitin nito. So, render song, mga pong pamilya po. Hindi ko alam paano kami pwesto kasi wala kaming kopya, wala kaming printed. Okay? Pero, okay. Go. Sana po mapagpala kayo ng awitin nito. And even the message. Know your presence, Lord, the King of glory here. You know it's not an action, hope, anxiety, and fear. How can I hide from Thee? Can darkness hide
Actually, pamangkin ni Nanakang. Di ba medyo pababa ang luha. Dahil si Nanakang ay nakilala ko, akala ko noon, kapatid ng inang, pero magpinsan buo lang pala sila. Nakilala ko siya personally, mula pagkabata, kasi nung maliliit pa kami, magkababata kami, Kuya Obet. Saturday, Sunday, yan, sa kanila ako. Bakasyon, nasa kanila ako. Kaya magkalaro kami ni Kuya Obet hanggang lumaki, barkada. So, nakilala ko si Nanakang. Hindi lamang maganda o mapustura. Nakilala ko din siyang masipag, maghanap buhay. Isa yun sa nakita ko sa kanya na naging inspiration ko rin. Nakilala ko din siya, may pagkataray din siya, pero stricto, pero nasa lagat naman. Pero nakita ko din sa kanya, hindi lang yung pangit sa kanya na gano'n, pero alam ko, nakilala ko rin siya as person, yung kanyang puso na mapagmahal, hindi lamang sa sarili niyang pamilya, pati sa mga extended family, gano'n. Sa kamag-anak, nakita ko sa kanya, nakalakihan ko siya na yung maaabot na kanyang tulong ay tinutulong niya, hindi lamang sa sarili niyang pamilya. Yung makakaya niya ay ginagawa niya. Nakilala ko siya as person na ganun siya. Kaya isa yun sa naging inspiration ko rin sa kanya. Natutunan ko yun sa kanya, nakita ko sa kanya. Parang naging idol ko siya sa gano'n na pamamaraan. Kaya ako, pangaral niya sa akin noon na mula bata ako, hanggang lumaki kasi ako, nasa sa kanila ako halos, na mag-aral ka mabuti, kasi alam mo naman ang buhay natin, mahirap lang tayo. Alam niya naman na ikaw yung as panganay sa pamilya namin, sabi niya, ikaw yung magsisimula na para umangat yung buhay niyo. Yun yung pangaral niya sa akin, natatandaan ko. Kaya nga, tuwan-tuwa siya nung nakagraduate ako ng elementary, tapos high school, tapos after high school, hinahinto ako ng pag-aaral dahil nga sa kakulangan ng financial. Pero nung nagsikap ako, nakita niya yon na time na na-stop ako ng pag-aaral, nagtatrabaho ako. Gusto ko makaipon para makapag-aral ulit the next year. Sabi niya, sige, sabi niya gano'n. Pag ako nakaalis, tutulungan kita, sabi niya gano'n. Nung abot na ako makakaya. So, hindi ko rin naman inasahan yun, pero naramdaman ko yun nung nag-aaral na ako, tuwan-tuwa siya. Sa abot na kayo makakaya, kahit ilang amount lang yung pagka nagpapadala siya nung ng package sa mga anak niya, ay lagi ako meron, pero tuwa.
Sa mga isa. Ano eh? Wala sa. Okay. Ito, mabuti. Mabuti. Dito rin din natin. Ano wala sa sino pa mamaya? Alam mo naman? Okay, hawakan mo. Lilipat na. Mau agak besin. Iupo na sa bangko. Iupo niya sa bangko, iupo niya sa bangko.
Alam ako sa'yo, wala ka pala. Waiting for. When they waiting for us. Tama na yan. Ako na sumama. Matatama sa baka niya. Kasi hindi naman tubig na gano'n. Tubig. Tubig na. Kalat na ito. Ano yan kung mapungan ako? Last of flash niyan. Bigay. Ayo. Video ba yun? Video. Kayo. Bigay. Love you. Dito na lang ha. Meg. Dito na lang po. Dito na lang po, dito na lang. Kasi wala na kang space dyan sa Wala pa na. Wala pa. Mamaya. Yung mga bisita daw po eh. Sa kopya, wala akong Bible ni editing. Hindi tayo makikita. Gusto nyo na po lahat ng buwan. So, araw din sa Panginoon. After all, kumisan, nilamay at pinagamayan at naisagawa ang lahat ng nararapat ng Panginoon. Maaaring gawin ang oras na ito ang aming hinahabilin sa iyo ang lalim ang katawan ng aming ina at maging naisahan ang Panginoon ang aming puminiwala at ang aming pag-asa na nasa Kristo Jesus at sa aming Panginoong Jesus lamang ang siyang pag-asa namin at ang katagumpayan ng kamatayan, Panginoon. Panginoon, salamat po that we could offer this prayer, we could offer this thanksgiving, that we could offer praise to the Father in spite that we have sorrow, that
Meron po kami mga kalungkutan, meron po kami mga tituti, meron po kabigatan ng higit, Panginoon, na aming nararamdaman. Madali na aming inaalaala. At i-pressure, Panginoon, memories ng aming ina. Lola, isang mabuting kaibigan, isang babae kung saan. Ginamit po para baguhin ang aming buhay. At salamat po. Kung saan tayo po mga buhay na dito. Ang pag-asa natin ay nasa ating Panginoon. When we all get together, tayo ito, someday. His mercy and His grace in the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Sandali po, okay? Mukhang ako lang yata umaawit. Oo. Hindi po ako nagpapatawa, pero po yun ang totoo. Samahan niyo po ako, okay? And that also, sandali natin kalimutan yung kalungkutan. Sandali po natin kalimutan ang kalungkutan na ito. Oh? At muli, tingnan natin ang pag-asa na meron tayo rito. Second stanza, and the chorus, and then we'll close, okay? While we walk the sing, while we walk the pilgrim's pathway, clouds will overspread the sky. But when troubling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Okay, thank you very much po. Tayo makakaupo na. Okay? This time now, I will give the time, okay, for the last time, to one of the members of the family para bigay po ang mensahe sa ating lahat ngayon for a message of thanksgiving. So, sa ganitong pagkakataon. Diyan ka lang. Muli, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong nakikiramay sa amin, mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga kapatid. Ito na ang oras para dalhin sila sa kanyang huling hantungan. Some of us, we can say goodbye. For some of us, we will say, I'll see you later. Maraming salamat sa oras na ito at tayo binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng privilegyo sa loob ng nalalabing sandali o ilang minuto. At ito na po ang maling pasalamat ko sa panahong ito at sa susunod ay time na naman para ulit tayo makita-kita. Ang lahat po ito ay inasahan ko kung magiging isang rejoice time at hindi kalungkutan. Ang kalungkutan ay iba sa matala lamang kasi mayroon tayong hope. Salamat po. Amen. We want to proceed to the message this afternoon. Okay. Muli po, the Bible says in 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18, in verse 18, ito po'y binigyan din ni Apostle Paul, that therefore comfort one another with this word. Ang ating pong comfort, ang ating masiyahan for a while, ngayong hapon na ito, although meron nga pong kalungkutan, although meron mga alaala na saan hindi natin palimutan ang buhay ng ina, okay? Pero, muli po, ang salita ng Panginoon, nawa ang siyang manalig sa hapon na ito, at muli, na dumadanas ng ganitong klase sa kanyang buhay. No hope. At kung saan ay para bang katapusan na ng mundo, parating tuliro, at wala nang, kumbaga, iniisip kung hindi yung kabigatan ng problema at yung kalungkutan sa buhay, no? But again, dalawang tao pong binabanggit dito, okay? Ang sabi,
Yung isang tao na mayroong pag-asa at yung isang tao ay walang pag-asa. No? Pero po, ang concern ni Apostle Paul dito, those who have a life. Ibig sabihin, yung mga may buhay pa. Oo. Hindi yung mga natutulog. Ang sabi niya rito, no, sa verse 14, no, but if we, sabi niya rito, no, for this I say, by the word of the Lord, and that we who are alive, ibig sabihin, yung mga nabubuhay pa, and that's Paul's concern, no, na kung saan may mga pag-asa pa tayo. Ang sabi nga ni Rizal, ang pag-asa ng bayan ay nakanino? Nasa mga kabataan. Nasa mga kabataan. Si Rizal ba o si Nino yata nagsabi, actually, pinaraphrase na ito eh. Kinob lang ulit ni Nino ito. Na kung saan mga nasa kabataan. Kaya po mga kabataan dapat, okay? Punong-puno kayo ng mga pag-asa. Punong-puno kayo ng kung saan dapat mga inaasam nyo sa buhay. And that ma-fulfill nyo ito someday, no? Ay may pamuhay nyo. Kung ano yung dapat natin ipamuhay dito sa lupa na ito. And that, kung saan po, hindi lang itong pag-asa na ito ay mga kabataan, no? But then, ang ina ay nasaan ngayon? Kasi po, ang aming alam ang ina ay nanampalataya muli sa ating Panginoong Yesus. At nakita yung pananampalataya niya sa pamamagitan ng tubig ng bautismo. And that we hope that someday we would meet at makikita natin ang ina doon sa kalangit-langitan. And this is the condition of our hope in Christ. And that, ito po yung magbibigay sa atin ng pag-asa sa lahat ng ito. Ibig sabihin po, ang pag-asa natin, ang kondisyon nito ay ano? Pananampalataya lamang. The Bible says in Acts chapter 16, verse 31, believe in the Lord Jesus Christ and you will what? You will be saved. Yung po yung pangako ng ating Panginoon. Baka meron po rito nakakaalam o nakakasaulo ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, again, yung believe, pananampalataya ulit ito, you will not perish there underneath. But have an eternal life. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. And that's the condition. Second one, and this is the last point, that I want to make this afternoon. Okay? Hindi lang po yung just like this. Alam mo, pinakamalungkot dito madalas nadinig ko to. Masarap mag-reunion, di ba? Habang buhay pa. But the saddest thing na nangyayari sa lupa nito, nagre-reunion tayo kapag pag may gadan, kapag may patay. Kapag na kung saan ay nandoon na. Pero muli po, no? The great reunion is up there in heaven. Amen? Na makikita natin, no? Ang lahat ng mga mahal natin sa buhay, kaibigan natin, that someday. And this is our hope. Mga kapatid, mga kapamilya, this is the hope that I want to tell you. Walang ibang pag-asa. Ay, hindi ka isang palamit. Ibibigay mamaya. You remind me yung Mas kain tanong sa inang noon, alas 12. Hindi masyado. Para mamilitary, alas 12 nililibing. Hindi ba kayo mamilitary? Saan tayo?
Ano din? Ano dito mo? Wala rin. Ano dahil matagawin mo kahit Ako na ito eh. Pabili mo. Isipin mo sa uli kami. may maasa mo iba na yun. Uli kami. Dahil po pag-uli na susunod na. Tapos sila na lang. Sabi ng buhay. Yeah. Ito yung mga sintak sa rin. Tapos na yun. Ah. Ito lang tao. Buhay na? Good. Ako na. Ako muna yung bata. Ako lang marami. Ako kabuhat sa'yo. Ang ina na kaya? Kanin yan. Sabi na. Ay, naman. Masipan. Tatlo pa. Tatlo pa. Tatlo ba? Sipan. Malaki ng hapon niya. Kalapit na lang hinahabol. Kalapit hinahabol. Normal. Wala hinahabol pa lang ito. Ano naman sa ka nagmana? Ang puti. Laki na ito. Tapos nga pala talaga. Sabihin mo sa kanya, pati ito yung kumagana yung diba? Sa pangalawa rin. Kaya rin ang pangalan. Bulong na.
sa piling Eh di mo, isalo mo ako dyan. Oh, ayun pala, salo. Ay, ganun. Sabi nito na ang payo mo. Ano itong payo mo? Kapigay. Oo, sa unahan ni tanging pangarap lang ang iyong sa puso ko ikaw ang pag-asa. Putol-putol kumuha ko. Salon mo yung akin.